Magandang araw sa iyo. Salamat at sinamahan mo kami ulit para himayin itong material na ibinahagi mo. At ito, hindi biro ang pag-uusapan natin kasi ang sentro ng tanong dito ay paano raw ba nagsimula yung pagiging alipin ng tao sa kasalanan? At ano yung pangakong solusyon para makabalik? Isang napakalaking tanong talaga. Oo. At yung source natin, isang dokumentong teolohikal, ang pangako ng Mesiyas. Habang binabasa ko to, parang isang cosmic drama, di ba? Oo, parang ganun nga. Nariyan sina Adan, si Satanas, at itong tinatawag na Mesiyas. So ang misyon natin ngayon, himayin natin itong buong kwento mula sa pagbagsak, sa mga plano, hanggang sa pagtubos, based misma dito sa material. Tama. At para masundan natin kasi napakalaki ng kwento, isipin mo may lang na may tatlong major acts, tatlong bahagi. Okay, ano yung tatlong yon? Una, yung pagbagsak. Dito nagsimula lahat ng gulo. Pangalawa, yung pangako. Ito yung, kumbaga, sinag ng pag-asa. Ah, okay. At panghuli, yung pagpapanumbalik. Yung grand finale kung saan inaayos lahat. At ang ganda dito, kasi ipinapakita ng source kung paanong konektado lahat mula sa isang puno sa hardin. Hanggang sa isang cruise. Wow! Eksakto. Okay, sige, magandang framework yan. Simulan natin sa Act 1, sa pagbagsak ni Adan. Sadi dito sa material, hindi lang to yung simpleng, alam mo na, kumain ng bawal na prutas. Hindi. May mas malalim na dahilan. Ano yun? Ang kasalanan daw talaga ni Adan ay yung mas pinili niya ang asawa niya kesa sa Diyos. Nung nagkasala si Eva, si Adan may choice siya, diba? Oo, isang matinding desisyon. Iiwan niya ba si Eva o sasamahan niya ito sa kamatayan? At ang pinili niya, yung pangalawa. Grabe. At yung desisyon na yon na parang, kung iisipin mo, parang akto ng pag-ibig. Pero may napakalaking resulta sa teolohiya ng dokumentong to. Dahil doon, nagbago ang titulo ni Adan, hindi na siya yung takapangalaga. Ano na siya? Naging alipin ng kasalanan at mas direkta pa nga, alipin ni Satanas. Isang total reversal. At hindi lang yan basta konsepto ha. May mga pisikal na epekto yan. Unahin natin sa katawan niya. Oo, sa mismong katawan ni Adan. Biglang nagbago raw yung internal wiring niya. Sabi dito, isinumpa yung katawan niya. At dito na raw unang lumitaw yung pagnanasa ng laman. Eksakto. Yung carnal desires. At yan yung isa sa pinakamalaking trahedya. Kasi yung pagsunod sa Diyos, na dati parang paghinga lang sa Kanya, Natural lang. ngayon naging isang mabigat na laban na. Kailangan na niyang magpawis, magpagod, pilitin ang sarili para lang masunod yung utos, naging pasanin. At kumalat pa, di ba? Mula sa katawan niya, lumabas yung sumpa. Dumapo sa lupa. Sa mismong lupa, yung paraiso hindi na paraiso. Tumubo na yung mga tinik at dawag. Parang yung kalikasan mismo nagre-rebelde na rin. At dito na nangyari yung power shift. Dahil si Adan, yung tagapamahala, alipin na. Yung kapangyarihan sa lupa, kanino napunta? Sa bago niyang amo, kay Satanas. Oo. Yung kaayusan sa hardin, napalitan ng tinatawag na law of the jungle. Yung malakas ang nanalo. Yun na nga, ang prinsipyo ni Satanas, pagsasamantala. At yung sangkatauhan, imbis na maging hardinero ng Diyos, naging mga ahente na ni Satanas. Sila na yung tumutulong para yurakan ang kapwa. Nakakalungkot isipin. Mula sa pagiging vice-regent ng Diyos, naging isang taong hirap na mabuhay at kasama pa sa pagpapalanap ng kasamaan. Parang wala ng pag-asa. Parang wala na. Pero may pero. Sa gitna ng lahat ng hatol, may iniwang isang pangako ang Diyos. At ito yung pinaka-critical na turning point. Ano yung pangako? Ang pangako ay ito. Magpapadala ang Diyos ng isang supling ng babae. Isang descendant na dudurog sa ulo ni Satanas. At ito na yung naging, kumbaga, life support. Ang taning pag-asa. Okay, so yan ang trahedya mula sa panig ni Adan. Ngayon silipin naman natin yung kabilang panig, yung kontravida. Dito nagiging mas interesante si Satanas. Oo. Nakuha na niya si Adan, siya na ang hari ng mundo, pero parang hindi pa siya kontento doon. Hindi talaga.
Simula pa lang yon. Ang ultimong ambisyon daw ni Satanas ay agawin yung mismong trono ng Diyos. Wow! Pabagsakin ng Diyos at siya ang papalit. Isang cosmic coup d'etat. At may estratehiya siya para dyan. Teka, paano? Paano mo lalabanan yung lumikha sa'yo? Ang plano niya, napakatuso. Gagamitin niya yung alipin niyang si Adan, yung buong sangkatauhan, para sirain ng paulit-ulit yung mga utos ng Diyos. Para saan? Ang logic niya, kung yung mga nilikha ng Diyos hindi kayang sumunod sa utos niya, ibig sabihin may mali sa utos. At kung may mali sa utos, May mali rin sa gumawa ng utos. eksakto, gusto niyang patunayan na palpak na mambabatas ang Diyos. Ang bigat. So, dito ngayon papasok yung pangako, yung supling ng babae. Paano niya tinanggap yung balitang yun? Siguradong hindi niya nagustuhan. Dito mo makikita yung pagiging master strategist niya. Para sa kanya, yung pangako parehong banta at oportunidad. Oportunidad. Paanong naging oportunidad yon? Yung banta malinaw, may dudurog sa ulo niya, pero nakita siya ng butas. Ano yon? Naisip niya, teka, isinalalay ng Diyos ang buong plano niya sa isang mahinang tao, isang descendant ng alipin kong si Adan. Para sa kanya, ito yung pagkakamali ng Diyos. So kung mapipigilan lang niya yung supling, Kung masisira niya yung supling kapag dumating na, mapapawalang bisa niya yung buong pangako. Kung mapatunayan niyang palpak ang supling, mapapatunayang sinungaling ang Diyos. game over. Game over para sa Diyos. Kaya pala, naging numero unong target niya yung angkan. Kaya pala may parang high stakes na karera sa kasaysayan. Oo, at binibigyan ng halimbawa sa material, yung utos ni Paraon sa Egypt na patayin yung mga sanggol na lalaki, At yung kay Horod. at yung utos ni Herod sa Bethlehem. Sabi sa dokumento, hindi lang yan political moves, yan daw ay mga desperadong pagtatangka ni Satanas na putulin yung linya ng lahi. Pero hindi siya nagtagumpay. Dumating yung katuparan ng pangako, yung supling ng babae, at tinatawag din siyang, ang ganda ng term, huling Adan. Isang perpektong salamin kung ano yung pagkakamali ng una, tinama ng huli. Paano? Yung huling Adan, bagamat tao, dinaanan niya lahat ng pagsubok pero hindi nagkasala. Kung yung unang Adan sumuway, itong huling Adan masunurin hanggang kamatayan. Siya yung naging patunay na posible palang sundin ang utos. Posible. At hindi lang posible kundi yun yung disenyo para sa tunay na buhay. So ang ideya pala kung anong sinira ng una, inayos ng huli. At ang kailangan na lang gawin ng sangkatauhan ng unang Adan ay tularan yung huling Adan. Pero paano? Paano mo tutularan yung perfecto kung depektibo ka? Magandang tanong. Dito na pumapasok yung konsepto ng bagong kasunduan. Kasi yung huling Adan, hindi lang siya modelo. Siya rin ang naging sakripisyo. Okay. Sabi sa teksto, sa pamamagitan ng dugo niya, binayaran niya yung utang ng unang Adan. Tinubos niya. Ang resulta, napatawad ang kasalanan ni Adan. Pagpapatawad, okay. Pero sapat na ba yung pagpapatawad para ayusin yung sirang internal wiring? At ang sagot ng source ay hindi. Yung pagpapatawad, unang hakbang lang. Ito yung nagbukas ng pinto para sa isang mas malaking milagro at Ano yun? yung tinatawag na pagkasilang na muli. Dahil napatawad na si Adan, yung banal na espiritu Ang Diyos Espiritu mismo. pumasok na sa katawan niya. At ito na yung game changer. Dahil sa espiritong ito, si Adan na dating alipin at walang kapangyarihan, Nagkaroon na ng lakas? nagkaroon na ng lakas para labanan ang kasalanan, sundin ang utos, at sa huli, talunin ang kamatayan. Isang complete system reboot. Okay. So, dumating na yung huling Adan. Pero paano eksaktong nangyari yung tagumpay? Dito na tayo dadalhin sa pinakadramatikong bahagi ng kwento. Sa krus. Yun, inilalarawan ng krus bilang yung sukdulang pagtatagpo niyang perpektong pag-ibig at perpektong katarungan. Sabi dito, inako ng anak yung huling Adan, yung lahat ng kasalanan at sumpa. Na para dapat sa unang Adan. Oo, at sa pinakamatinding sandali, naranasan niya yung isang bagay na hindi pa niya nararanasan, yung pagtalikod ng ama. Ito raw yung kabayaran. Ang mensahe kung ganon ay napakabigat.
Na ang kasalanan, hindi ito maliit na bagay na pwedeng palampasin. Hindi talaga. Napakabigat na ang taning makapagpapabayad lang ay ang Diyos mismo. Grabe. At ngayon, tingnan natin ang epekto nito kay Satanas. Ito yung hindi niya inasahan. Na ano? Isang banta sa kapangyarihan niya. Kaya ginawa niya ang ultimong kasalanan. Pinatay niya ang supling ng babae. Ginamit niya yung kamatayan, yung pinakamalakas niyang sandata. Oo, pero dito siya nagkamali. Dito nalantad ang tunay niyang kulay. Kasi sa pagnanasa niyang agawin ng trono, pinatunayan niyang handa siyang patayin maging ang Diyos. Ang sukdulan ng kasamaan. At dahil doon, naging pinal na ang hatol sa kanya. Yung mismong sandata niya, yung pagpatay sa supling, yun din pala ang naging mekanismo ng pagkatalo niya. Sa pagpatay niya sa huling Adan, dinurog niya ang sarili niyang ulo. Tulad ng ipinangako. Eksakto, tulad ng ipinangako. So, ano na ngayon? What's the happily ever after sa kwentong ito? Ano nang ibig sabihin nito para kay Adan at sa buong sanlilikha? Unahin natin si Adan. Ang pinakamalaking resulta. Kalayaan. Hindi nalipin. Hindi na. Dahil sa banal na espiritu sa kanya, may kakayahan na siyang labanan yung pagnanasa ng laman. At pinapangako pa na pati yung sumpa sa pisikal na katawan niya, aalisin din. Ganap na kalayaan. Paano naman yung lupa? Yung mga tinik at dawag? Pinalaya rin. Ang Eden o paraiso, ibabalik. At kasabay nun, yung nawalang karapatan ni Adan na mamahala, isa sa uli. So babalik siya sa dato niyang role. Mas hihigit pa nga. Kasi sabi sa source, yung mga martyr na saksi, yung mga sumunod sa halimbawa ng huling Adan, sila raw yung magiging hari at pari na mamamahala kasama niya sa naipanumbalik na lupa, sa bagong Jerusalem. So hindi lang to basta pag-aayos ng isang pagkakamali, parang complete system upgrade para sa buong sangniliha. Yan ang pinakamagandang term, system upgrade, mula sa kalayaan ng tao, pagpapanumbalik ng kalikasan, hanggang sa pagpapatunay na tama at makatarungan ng Diyos. Sa huli, ayon sa material, sa pamamagitan ng Mesiyas, ang buong paglikha nakarating sa kaganapan nito. Kompleto na. Tapos na ang proyekto, ganap nang natapos. Wow! Mula sa pagbagsak sa harden dahil sa isang pagsuway hanggang sa tagumpay sa krus dahil sa isang perpektong sakripisyo, nakita natin yung buong arko. Isang napakalalim, masalimuot na salaysay ng cosmic conflict at yung napakagandang resolusyon nito. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng source na ito sa amin. At bago tayo tuluyang magtapos, may gusto lang akong iwanang isang tanong para sa iyo na galing mismo dito sa pinag-usapan natin. Sige? Yung buong kwento, nakasentro sa paglipat mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Ang kasalanan ay pagkaalipin. Ang tagtubos ay pagpapalaya. So, ang tanong na maiiwan sa atin ay ito, kung ang pinakapuso ng dakilang kwentong ito ay ang pagkamit ng tunay na kalayaan, paano nito hinahamon o binabago ang pagtingin mo sa konsepto ng kalayaan sa sarili mong buhay at sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw?